isang convicted child abuser na ito. Ewan ko ba bakit. Ito sa panahon mo, tamba. Biglang sumikat ito, Makabayan Black. Biglang nasa news parati ito si Castro. Ay, nako. Oh, ano masasabi mo? Gano'n naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, ano, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. Halatang nininervyos na. Alam nyo kasi may kaso ito. Di ba? Convicted child abuser ito eh. Kriminal yan eh. Pwede siyang makulong talaga. At siyempre, pipigilan niya ang Duterte. So sip-sip siya ng sip-sip dito sa kampo ng mga tambaluslos. Para sa ganun, mapigilan niya itong mga Duterte makaupo at hindi siya ituloy yung kanyang mga kaso. Marami po itong pwedeng ikaso dito kay Castro. Siyempre, sumisip-sip siya ngayon, baka patawarin siya itong kampo ni Marcos. Nato sila tambaluslos, pagbigyan nyo na yan, kita mo kahit child abuser, nagpapakulong pa ng abogado. Husgado nagsabi niyan, hindi ako. Di ba? So, ito'y hitting two birds in one stone ang ginagawa nitong alien na ito. Ayaw niya mapaupo si Sara at the same time, alam naman natin, ang karakas nito sila tambaluslos, itong sila Marcos. So, siyempre, sumisip-sip siya ron. Siya nagiging attack dog. So, papatawarin siya. Pero, pag tiningnan mo, halatang-halata na takot nito. Ako hindi naniniwala ako. I beg to disagree sa'yo, Castro. Diyan sa sinasabi mo na nagkaroon ng lakas ng loob si BP Sara sa rally ng INC. I don't think so. Still, hindi po ako taga-Iglesia ni Cristo, pero ito ang aking tingin talaga dito. Hindi naman po tanga ang Iglesia ni Cristo. Hindi po tanga yung mga yan. At hindi yan susuporta sa isang mahinang politiko. That is public knowledge. Alam po ng lahat yan. Ang sinusuporta ng Iglesia ni Cristo ay yung malalakas. Sabi nga ng iba, huli na yan mag-decide doon sa alam nilang malakas na talaga na politiko. So sa madaling salita, ay di umano tataya ang Iglesia ni Cristo sa talunan. Sa katunayan, kaya po nakataya ang INC kay BP Sara kasi alam natin malakas si BP Sara. It's not the other way around. Na si BP Sara ay nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa rally ng INC. Ang INC, malakas ang loob mag-rally dahil yung kanilang tinatayaan na si BP Sara ay malakas. Ganun din. Hindi lang naman Iglesia ni Cristo nandiyan dyan. Bagamat yan ay pangunguna ng Iglesia ni Cristo, maraming salamat po sa inyo. Pero marami tayong kilalang tao na nandiyan na hindi taga-Iglesia ni Cristo na dumalo. Napakadami po. Napakadami. Kausap pa nga namin sila eh. Okay? So, humalo sila dyan nang hindi sila umiepal dahil hindi sila papel katulad na itong mga nasa Quadcom, etong sila Martin, hindi mapapel. Pero nandiyan po sila. So, hindi yan puro Iglesia ni Cristo. Sa katunayan, kaya malakas ang loob ng mga nagrarally dyan, it's because meron silang sandigan na Duterte na alam nila matitinong tao at kailangan ng politiko. Yan po yan. Hindi po malakas ang Duterte dahil sa mga tao. Ang mga tao ay malakas ang loob dahil sila ay nananalig sa totoong leader. Hindi sa bangag, hindi sa weak na leader, hindi sa NPA na leader, hindi sa kriminal na leader. Dahil ito ay paniwala ng marami na etong mga Duterte ang una susugpuin droga. Pangalawa, may mga komunista. At pangatlo, korupsyon. Yang tatlong yan lang masolve sa bansang Pilipinas. Malayo na po ang mararating natin. Kaya alam mo itong mga sinasabi ng Makabayan Black, talagang ang lalayo sa putukan. Hindi ko alam paano naging mga congresswoman tong mga ito. Well, meron sila kasing grupo, so siguro malakas. But in any case, walang kakwenta-kwenta pinagsasabi nila. Malayo po sa katotohanan.
O ito, isa pang patunay na malayo sa katotohanan na pag-usapan natin. Hindi na nagulat ang Makabayan Bloc sa pagpapakita ng puwersa ng Iglesia ni Cristo sa peace rally nito kahapon. Pero walaan nila itong epekto sa impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Wala daw epekto sa impeachment complaints na inais nila against BP Sara. Wala ngang gustong pumirma eh. Ang daming nangako sa inyo, Makabayan Bloc, na pipirma, susuportahan itong impeachment. Until now, wala pa rin. Di ba? Yan yung sinasabi ko, nagmumukha na kayong tanga, Castro. Nagmumukha na kayong tanga, Makabayan Bloc. Iniwan na kayo sa ere ng mga kasamahan ninyo. Ilang kayo? 300. Lagpas. Kailangan nyo 103 na signatures lang. Lahat dumidistansya. Walang gustong pumirma. Di ba? Yan yung sinasabi ko kanina na itong mga Makabayan Bloc, especially to si Castro, ang layo sa putukan. Walang kakwenta-kwenta mga pinagsasabi nito si Castro. Sara Duterte. Inendorso ng Makabayan Bloc ang pangalawa sa 3 reklamo. Kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. Ang punto niya, kahit pamalaki yan, kahit milyon-milyon yan nagrally, hindi yan yung totality. Ibig sabihin, hindi yan yung kabuuan na gusto humihingi ng hustisya laban kay BP Sara. Isang tabi muna natin. Ma'am, may milyon ba bumoto sa'yo? Ako nagtatanong lang, hindi ko rin talaga alam. I honestly don't know. Kaya tinatanong ko, ma'am, ilan ba bumoto sa'yo? Ilan ba members nyo? Di ba? Ikaw ba kaya mo sagawa ng rally na naabot sa milyon? Puntahan naman natin yung humihingi ng hustisya. Saan mo napulot yan? Na milyon ang humihingi ng hustisya laban kay BP Sara. Mahal na mahal nga ng mga Pilipino, mga Duterte. Saan ka nakakita ng presidente? Naging presidente, lumabas na bilang presidente, tapos na ang termino, mahal pa rin ng Pilipino. Lahat po halos ng lumabas na presidente, pumasok, gusto sila ng taong bayan, lumabas, ayaw na sa kanila. Duterte lang po. Saan mo napulot na milyong-milyon ang gusto ng hustisya laban kay Sara? Sa bundok? Sa komunista? Hello? Ayan. Sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay, well, wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment. No, wala daw pakialam yung mga kongresista at on the top of their mind. O ibig sabihin niya siguro priority pa rin or gusto pa rin ng mga kongresista yung impeachment. Asan na nga? Kayo ba bangag? Kasi para kayong hibang. Di ba? Ano sinasabi nyo? Maraming nangako sa inyo, maraming nag-pledge na pipirma. Ngayon sinasabi mo on the top of their mind yung impeachment. And until now, wala. Ma'am, tanong lang po, hibang ka ba? Tumitira ka ba ng katol? hindi ko maintindihan eh. Hindi ka in touch with the reality. Buang ang tawag doon, ma'am. Nabubuang ka na ba? Nagtatanong lang po, hindi tayo nagbibintang ha. Oo, matinong tanong po yun kasi parang ang labo nung sinasabi mo. Priority nila. Ang priority ng mga karamihang kongresista, hindi man lahat priority niyan sarili nila. Agenda nila at mag-e-eleksyon, kailangan nilang manalo sa eleksyon. Kung hindi mo alam yun, ma'am, anong klase kang politiko? Yan ang priority ng mga kongresista na yan. At pag dumikit sila sa impeachment at pumirma sila sa impeachment, malamang-lamang talo sila. Ma'am, saang bansa ka nakatira? Saang planeta ka nakatira, hindi mo alam yan. Kaya until now, walang pumipirma. Until now, nakadistansya. Kayo na nga lang dyan, Dilaw at NPA at Makabayan Bloc, kung sino-sino pa ang gustong agresibong tumira dyan sa impeachment na yan. Rin yung impeachment. Ang mga impeachment complaint na magkakasunod na inihain noong Disyembre, nakabinbin pa rin ngayon sa Office of the Secretary General ng Kamara. Sa ngayon, hinihintay pa raw ng Office of the Secretary General ang paghahain ng 4th impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang target daw ng mga kongresistang nasa likod nito ay makakuha ng endorsement
nang hindi bababa sa 103 na kongresista. O kasi pagka 103, shortcut na po yan. Hindi na dadaan sa proseso. Shortcut na yon, pupunta na sa Senado. Tapos na yon. Ang problema nga, kahit na konti lang yung 103 or 1/3 lang po kasi yun ng 300 plus ng mga congressman. Wala nga ni isa pumipirma until now. 'Di ba? Kahit konti yun, sa ngayon napaka-imposible. O 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Pero sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, matapos daw ang rally ng INC, tila naninimbang ngayon ang ilang mambabatas. Let's wait and see, especially with the rally of the Iglesia ni Cristo, no? Di ba? Napaamin sila. Naka-wait and see ang mga congressman sa mangyayari. Hindi ka naman siguro Bobo Castro para hindi mo malaman yan. Dumidistansya sila dyan. At nakita nila ang puwersa ng Iglesia ni Cristo. Tandaan nyo po, mas malakas ang Iglesia ni Cristo sa mga lokal. Congressman to. Congress ang karamihan dyan. Karamihan dyan, re-electionist. Nasa bayan-bayan. Karamihan ng lakas ng Iglesia ni Cristo nandyan sa local government. Di kakabahan. Pag ikaw ay pumirma sa impeachment, sasabihin lang, ang Iglesia ni Cristo, alam naman natin, this is a public knowledge, black voting po yan. Black voting po sila. Pag sinabi ng ministro nila, wag iboto yan. Pagdating sa local, tapos na. Anong party ron ang hindi mo naiintindihan, Castro? Sila nga o napaamin na, naka-wait and see sila sa mangyayari. Naduduwag na pumirma para sa impeachment. I think that will be taken into account by the House members concerned. Wait and see what, sir? What do you mean wait and see what? Wait and see whether they will really file another complaint or not. And then I'll be forced to transmit these 3 complaints to the office of the Speaker. I think. Wait and see, ibig niya sabihin, inaantay pa kung may darating na fourth complaint. Di ba? Kung hindi, dadalhin na kay Tamba. No? So sa madaling salita, walang gustong mangunang pumirma. Next week Simple. will be a fair time for them to decide. Then I may be forced to transmit whatever complaints that I have received to the Speaker by next week. Nauna nang sinabi O ano kaya gagawin ni Speaker pag pinasa sa kanya? Tandaan nyo, may party list din yan, tingog. Tatakbo rin yan sa kanila. Di ba? Tingnan natin yung tapang ni Tamba ngayon. ni Pangulong Bongbong Marcos noong Nobyembre na hindi siya pabor sa Hindi ako naniniwala. Budol ka, Marcos. Hindi ako naniniwala na hindi ka pabor sa impeachment. Gasino na lang hininto mo yung pinsan mo na tigilan nyo na si BP Sara dahil kasama ko yan sa eleksyon. Yan ang nagpanalo sa akin. Kasama ko sa unity team yan. Kaya kahit anong sabihin itong si Marcos, until nakaupo yung pinsan niyang speaker, hindi ako maniniwala sa mga pakulo niya itong si Marcos. Sino bang nag-upo kay Martin? Di ba ikaw? Sino nang gugulo kay Sara? Di ba si Martin? Tapos ngayon, sasabihin mo na hindi ako naniniwala doon. Buti nga sa'yo, ginisa ka sa sariling mantika ng Iglesia ni Cristo. O ayaw mo ng impeachment, suportahan ka namin. Ayaw na, magrarally kami. O di nagpakita sila ng puwersa. Kaya natatawa ako nung piniplay nila yung sinasabi ni Marcos eh. Diyan, nung sa rally. Para kang ginigisa sa sarili mong mantika, Marcos. Budol ka talaga. Ako naniniwala doon. Budol-budol talaga tong si Marcos na ito. May isipin mo. Wala kang nagawa. Sinabi mo pa, designated best BFF ka ni BP Sara. Kapartner mo sa eleksyon. Pinai-impeach mo. Kung hindi mo man pinai-impeach, inutil ka. Wala kang magawa sa pinsan mo. So, wag nyo kaming lokohin dyan sa mga drama-drama nyo. Style din ni Amy yan eh. Kayo magkapatid, ma-style kayo. Dikit ng dikit sa Duterte. Ayaw naman manawagan para sa'yo ng drug test. Kung hindi naman kayo adik, bakit hindi kayo magpa-drug test? Kasimple. Di ba? Simple yun eh. Umattend ba si Amy niyang rally? Ang dami niyang sinasabi. Hindi naman siya umattend ng rally. Ang daming mga politiko ron. Pati nga si Isko nando dun eh. Nakasuporta sa INC.
Ikaw ayaw mo ng impeachment. Di sana pumunta ka rin doon sa rally. Pero pinakamaganda sinabi niya, "Oy, kayo mga gago kayo. Tigilan niyo si BP Sara, partner ko 'yan nung eleksyon. Baka inutil ka talaga or weak ka talaga, wala kang nagawa." Hindi kita pinagbibintangang inutil baka lang. Sabi ko, baka. Kasi anong klase kang presidente, wala kang magawa sa pinsan mo? Hindi ba inutil 'yon? Baka lang. Susulong ng impeachment kay VP Sara dahil matatali lang daw nito ang Kamara at Senado. Sabi niya noon, wala itong maitutulong sa buhay ng mga Pilipino. Ikaw, Marcos, ang walang naitutulong sa buhay ng mga Pilipino. Subukan mo mag-resign. Yung pagre-resign mo lang, apakalaki ng naitulong mo sa bansang Pilipinas. Totoo yan. Kasi pag nag-resign ka, mawawalan din ng power yung pinsan mo. Yung pinsan mo nang gugulo eh. Malaki maitutulong mo, Marcos. Mag-resign ka lang. Maitutulong sa buhay ng mga Pilipino. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi nagbabago ang posisyong ito ng Pangulo. Ayon sa Manila Public Information Office, 1.58 million ang dumalo 1.58 million ang dumalo. yan sa Quirino Grandstand. Bukod pa sa daan-daang libo sa iba pang panig ng bansa. Dinaluhan din yan ng ilang senador, kabilang na si Senador Bongo. Ang dami nag-attend na senador. Si Bongo lang ang binanggit ng GMA. Ano meron, GMA? Hoy! Andun si Robin. Andun si Bato. Ba't si Bongo lang ang binanggit nyo? Para sa Di ba? At anyway, malaki yan. At iba, nationwide yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi lang naman dyan sa Liwasan yan, or dyan sa may Manila Hotel malapit. O kung saan man yan. Kasi hindi, sobrang laki ng lugar. Hindi mo na malaman kung saan ba talaga yung rally. Sobrang dami ng tao. Kalat-kalat na talaga. At kaya nga sabi, very successful. At hindi lang dyan sa Maynila, nationwide. O isang ka ba? So, kinabahan ito. So, good luck sa impeachment nyo. But anyway, again, ang stand ko dyan, tuloy nyo yan ng pagtawanan ko kayo isa-isa. Okay? Huwag po kakalimutan. Coach Oli po, subscribe po kayo. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Coach Oli po, God bless everyone.